living wage now! Nanawagan ng Migrante BC na itaas sa 1,200 pesos ang pang-araw-araw na kita ng mga manggagawa sa Pilipinas. Sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong Mayo 1, sinabi ng Migrante BC na matagal nang hindi tumataas ang sweldo ng mga manggagawa. Ayon sa Ibon Foundation, higit sa 1,200 pesos na arawang kita ang kailangan ng isang pamilya sa Pilipinas upang mabuhay ng disente. Their just and legitimate demand for how much? 1,200 pesos national minimum wage. This demand reflects the 1,200 family living wage that a family of 5 requires to live decently and meet their daily basic needs in the Philippines. We really need that livable wage sa Pilipinas dahil ang mga presyos ng bilihin mas tumataas lalo at yung wages ng mga tao hindi naman tumataas. So yung call po for 1,200 pesos is the one that we're trying to carry as well. Bukod dito, sinabi ni Villegas na kailangan ding mahikayat ang mga manggagawang Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan. Hirap anya ang nararanasan ng maraming overseas Filipino workers maging dito sa Canada. Anya, marami sa mga ito ang nagtitiis na lang kahit na naaabuso na o nabibiktima ng scammers. Here in Canada, Filipino workers are subject to labor trafficking or wage theft or like precarious status and all of that. They fell through the cracks, they were scammed, and we need to make sure na we help them and protect them and give them the services that they need. Pero meron ring mga Pilipinong manggagawa sa Canada na miyembro ng mga unyon at naging matagumpay sa pagsusulong ng kanilang karapatan. Isa rito ang unyon ng mga janitor sa YVR Airport sa Vancouver, kung saan halos kalahati ng mahigit 200 miyembro ay mga Pilipino. Umaasa ang union member na si Benito Ching na gaya nila ay maipaglalaban rin ng mga manggagawa sa Pilipinas ang kanilang karapatan. We must need to push more harder. Educate the people, organize, sumama sa mga pagkilos. Magbigay tayo ng mga makabayang politician natin na magsiserve sa atin, sa Filipino. Sa ginanap na Labor Day rally, mahigpit ring kinundina ng Migrante BC at iba pang activist groups ang car ramming attack sa Lapu-Lapu Street Festival. Patuloy rin ang pag-oorganisa nila ng mga vigil upang makiramay sa pamilya ng mga biktima. 11 ang namatay sa pag-atake kasama ang 3 Pilipino. What made us so beautiful was we met so many pitas, so many international students who rarely get a day off, and they were enjoying the day. And you can see within them that they just appreciated being able to have a piece of home on that day, and that's what makes it even more tragic. Grief and mourning bring us together, whether we feel Filipinos or not. Kinship and friendship make us stronger. And solidarity holds us all in its embrace. Iginiit din ni Maestro na hindi dapat kalimutan ng komunidad ang pagpoporsige ng hustisya para sa mga nasawi. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad.